Tayo po ay nasa Civil in the Horizon. Series number 2 po tayo. Kaya po natin ito, mamaya mayroon po kayong mapapanood na ito po ay talaga namang kasalukuyan. At ang atin pong pinapakita dito kapatid ay ilang araw lang ang pagitan. Ito po ay February 2 na ito ay nandyan sa loob ng Roma na ipinakita mismo ng atin pong mga kaibigan sa media ministry. Kumbaga, nasa horizon, atin pong natatanaw na kung ano ang nangyayari at mangyayari pa sa susunod na kabanata ng atin pong paglilingkod. Napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Dito po sa series number 2, marami po tayong matutuklasan ng mga kakaibang bagay, subalit ito po ay mayroon namang kinalaman sa atin pong paghihintay sa atin pong buhay na Diyos. Dito tayo mga kapatid, konting review lang. Kaya nagkaroon ng alitan ang dalawang leader natin dahil sa demokrasya. Kaya po sila nagkaroon ng alitan at maanghang na salita diyan po sa mga nakaupo sa gobyerno natin, mula doon sa mga kongresista at sa mga senador. Sa Congress kasi dalawa yan. Mayroong higher Congress, mayroon namang lower Congress. Ang lower Congress, yan po yung mga congressman. Ang higher Congress naman, yan po yung mga senador. So atin pong nalalaman unti-unti. At least hindi tayo abogado. Tayo ay nag-aaral lang kung ito bang pangyayari na ito ay akmang-akma sa banal na kasulatan. So ang demokrasya kapatid, ito po ay nakapattern doon po sa United States of America. Nung sakupin po ng mga Amerikano ang atin pong bansang Pilipinas, doon po nailagda yan na nagiging demokrasya tayo. So napakaganda ang kahulugan ng demokrasya. Hango sa salitang demokratos, nangangahulugan ng pamamahala ng mga tao sa pamamagitan ng tao, nandyan po sa mga tao ang desisyon. So ang democratic country, ito po ay mayroong kalayaan na sila ang pipili kung sino ang kanilang paglilingkuran sa espiritual na kalagayan. At ang demokrasyang bansa kapatid, tao ang magdidesisyon. Mayroon silang power, mayroon silang kalakasan, mayroon silang kapangyarihan para iboto kung sino ang dapat maupo. Yan po yung ating demokrasya na tinatawag. Ang ganda ng simula. Tandaan natin, the most powerful nation, ito yung United States of America, ito yung demokrasya na kanilang institusyon. Kanilang batas, demokrasya yan. Kaya ang hayop na umahon mula sa lupa, smooth ang kanyang takbo sapagkat democratic nation sila, may kalayaan sila, at hindi po natin gawa-gawa yan kapatid. Yan po ay pinatunayan ng kanila pong fiscal, yung pinakamataas na organisasyon na sa kanilang gobyerno, pinatunayan po nila yan na talaga namang may kalayaan ang bawat isa na pumili kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Ang lakas ng demokrasya kapatid, ang gandang pamamahala. Pero tandaan po natin, unti-unti itong malulusaw at unti-unti itong mawawala. Na ang kalayaan ng isang tao ay mawawala. Kaya dito po sa ating pong pag-aaralan mga kapatid, marami po tayong malalaman at marami po tayong matutuklasan. Kaya ko ito kinuha yung kanya pong picture. Mamaya-maya po yung pinalitan niya, naka-video ginawa po namin ni Brother RJ. Tingnan natin ang pangyayaring ito kapatid. Kung baga doon sa mga taong nag-aaral, katulad po natin, ito po'y kahindik-hindik na pangyayari. Na atin pong natuklasan sapagkat ito po ay nakapattern doon po sa aklat ng Matthew 24 na sa huling mga araw, ito talaga ang mangyayari sa atin pong bansa. At ito ang mangyayari sa buong sanglibutan. Si President Biden, ito kapatid, January 31. Anong pitsa tayo ngayon? February 5. Ilang araw lang yan. Mamaya-maya, mayroon pang nilagay doon sa mga huling pananalita niya, February 2. February 5 ngayon. 3 araw lang ang pagitan. Na sinabi po niya ng tapatan yan. Wala po tayong itatago riyan, kapatid. Kumbaga, nariyan na tayo,
nandito na tayo sa media ministry, ito yung ating gagawin. Ang pinaglaban dito ng atin pong ex-President Rodrigo Duterte, ang atin pong kalayaan demokrasya. Kaya kapag mayroon kang ipaglalaban para sa bayan mo yung kalayaan at yung kabila naman ay pinipilit na ilalagayan yung hindi demokrasya, magkakaroon po ng persecution o gulo. Tingnan nyo po yung bansa natin. Sinabi mismo ni Atty. Carpio, yung dating atin pong DOJ, sinabi mismo ni Atty. Carpio, kapatid, crisis is coming. Parihong-pariho ang sinabi doon sa pinakamataas na hukuman sa Amerika. Crisis is coming. Wala hong pinagkaiba yan. Kasi mga abogado yan, alam nila kung ano ang mangyayari at paano darating ang mga bagay na ito. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi alam niya na ang kanyang bayan ay daranas ng ganito, pinahahanda tayo, kapatid. Alam niyo po ba kung ano ang sinabi ni Atty. Carpio sa kanyang huling pananalita? Kapatid, ang unang maapektuhan ay ang ekonomiya ng tao. At maapektuhan ang ekonomiya ng tao dahil sa kaguluhan yan. Dito pa lang yan. Sa Pilipinas, unang maapektuhan, yun pong mga kumpanya na mayroong hawak ng mga tao. Kung paano bubuhayin yan. Kapatid, ano yung ating kinalagayan dito? Kumpanya ito, pero napakabuti ng Panginoon kasi mayroon siyang ibinigay na mga babala para po sa atin. Tandaan po natin, institusyon ang atin pong pinag-uusapan. Ang atin pong mga tinutuklas, ito po ay batas ng sanglibutan at ang batas ng Diyos. At ang batas ng sanglibutan, kapatid, mayroong nasa likod niyan, ito yung religious movement. At hindi lang basta religious movement ang gumagana dito, kundi ang religious movement na ito, nahayagan naman talagang sinabi ng atin pong manunulat, mamaya-maya, malaman po natin kung ano ang nagiging galaw. Dito po natin, umpisahan. Biden picks John Podesta to be his new global climate representative. Ano ang ipinaglalaban dito sa Pilipinas, kapatid? Charter change. Yung chacha. Pagbabago ng institusyon. Gagamitin ang tao para baguhin ang institusyon. Pero ito yung tinatawag nila na people initiative. Napansin nyo po, pinakita kanina sa television, pinakita lahat sa mga balita. Naroon yung papel na ibinibigay sa mga pobre in town, bigyan ng 2,000, bigyan ng 3,000 para pumirma, people initiative. Paano yung hindi marunong umunawa? Kaya in-interview isa-isa, ano yung palagay mo dito sa people initiative? Wala kaming alam dyan, sila ang nasa taas yan, sila ang nakakaalam. Say, makita ninyo, kapatid, pera-pera ang labanan dito para lang mabago ang institusyon. Pero wag ka gagamitin ang tao na hindi nila alam kung ano yung kanilang pinirmahan, gagamitin para mabago ang institusyon. Unang pamamaraan po yan. At ang nasa likod yan, kapatid, yun yung tinatawag na people initiative. Na ang people initiative, ito yung pagbabago ng institusyon na baguhin ang pamamaraan ng butuhan dito sa Pilipinas. Yan lang po yung mga example na binigay ko. Bigyan ko po kayo ng konting background kung paano mabago ang institusyon. Ang congressman, sila po ay 3 taon lang yan. Ang senador, sila po ay 6 na taon. Ang kanila pong paraan para mabago ang institusyon, gagawin nila, uupo ang congressman ng 5 taon. Ang senador naman, para mabago ang institusyon, babawasan nila ng 1 taon. Sa halip na ito ay 6 na taon, magiging 5 taon. Ito naman ang mga congressman, sila po ay 3 taon, gagawin nilang 5 taon. Magiging level, kapatid. Ngayon, ang mangyayari dyan, ang pinakahuling alas na magdesisyon dyan, yun pong tinatawag na Commander-in-Chief. Walang iba kundi ang atin pong Presidente. Now, kaya sa kanya nakasalalay, ngayon, ang pinakamabigat na obligasyon. At ang obligasyon niyan, kapatid, mga minamahal na mga kaibigan,
Nandyan, programa niya, bagong-bago, inilabas yan, bago kami umakyat dito, yung bagong Pilipinas. Mga kapatid, mga kaibigan po namin, dito po sa patuloy na sumusubaybay sa atin pong programa, maghanda tayo kung ano naman ang nagiging galaw ng sanglibutan. Kung dito mayroon tayong pagbabago, the big change in our institution, doon gumagana at naroon na mismo sa loob. Dito mamaya makikita natin na itong inapuent ni Biden, President ng Amerika, siya po mga kapatid, ang bihasa sa climate change mula pa doon sa panahon ni Barack Obama. Kaya mayroon po silang mga pahayag na riyan. The White House said that Podesta would be Biden's voice on climate overseas. Sino ba yung climate change? Kay Biden ba yan? Hindi. Programa kapatid dyan ni Pope Francis. Yun yung tinatawag na climate repentance. At ang climate repentance, ito po yung climate change. Babaguhin ang takbo ng institusyon sa pamamagitan ng pagbabago ng batas. Nangyari ba? Mamaya-maya, magugulat ka kapatid. February 2, pumasok doon itong taong ito. Kinuha si John Kelly, yung dating ambassador doon sa Europe, sa United Nations, na ito ngayon ang magiging daan para pirmahan, kapatid, itong tinatawag na changing of institution. Ito yung pagpasok dyan sa pinakamalakas na bansa at ang United Nations, kapatid. Yan ang magdidesisyon sa pamamagitan yan ng pinakahari ng presidente sa buong sanglibutan. Tuloy tayo. Ayaw na. Pinigil tayo, kapatid. Eto, Biden next top climate age is serious Catholic committed to Laudato Si. Ang programa, kapatid, ng Laudato Si, galing yan kay Pope Francis. Liter, kumbaga sa atin, booklet. At ang booklet na yan, yung tinatawag na climate change letter, yan po yung dala-dala ng taong ito. Ayan February 2, 2024. 3 araw lang ang nakalipas. February 5 ngayon. Mayroon ho bang pagbabago? Mamaya titingnan natin kung gaano kabigat ang kanyang dinadala. Gaano kabigat ang kanyang obligasyon para dalhin itong batas na ito. Ito na, kapatid, ang hinihintay ng buong sambahayan ng Seventh-day Adventist, na kapag naroon sa loob na ang batas na ito, walang sinumang kumalaban dyan. Titingnan natin mamaya ang sinabi niya, nobody can change this institution. Mamaya, naka-video pa yan. He is set as succeed John Kerry as the country lead climate negotiator in international deliberation. Si John Kerry, mga kapatid, siya po yung spokesperson noon ni Biden doon po sa UN. Nung pinalitan siya at ipinalit itong tao na ito, Earthbeat, February 2, 2024, ito, kapatid, ang mabiging pinakamabigat na obligasyon na kanyang gagampanan. Also Catholic. Pareho silang Catholic. Pero tingnan natin ang kanyang background ni John Modesta kung sino siya. At kung matutuklasan natin kung sino siya, kapatid, magugulat kayo. Kasi ang sinabi ni Mrs. White, itong tao at pangyayari na ito, napapaloob siya doon sa great controversy ng atin pong mahal na manunulat. At ito ang isinulat ng atin pong manunulat sa banal na kasulatan na sa San Pablo, na tayo ay nakatira sa isang nakapagkimbal-kimbal na panahon. Ito yung panahon na mapanganib. At ang mapanganib na panahon ito, kapatid, ito yung ating ikinabubuhay ngayon. Sa atin sa Pilipinas, medyo may kalayaan pa tayong gumalaw. May kalayaan tayong magsalita, may kalayaan tayo lahat.
Kasi ang demokrasya, nandyan pa. Pero kung mapirmahan ito, kapatid, ito na ang hinihintay ng buong sangdaigdigan. Walang takas ang sanglibutan dito. Dahil ang nasa likod niyan, walang iba kundi ang tinatawag na religious movement. Tuloy tayo. Saan tayo? Ito ayaw gumana. Ayan. R.H. June 15, 1897. Unawain lang natin yan. Writings mo ni Ellen G. White yan. Sa Great Controversy. Ito kaya sa lahat ng aaral, kaya iniimbitahan po namin kayo kapatid, ang nakikinig po sa atin, lahat ng ating mga manggagawa na sumusubaybay sa atin pong programa, from Asia Pacific Division down to the local church, kakaiba ang update natin na ginagawa. Bakit mga kapatid? Writings mismo ng ating manunulat. Roman Catholic principles will be taken under the care and protection of the state. Ang magprotekta sa kanya, walang iba kundi ang religious movement. Hayagan po yan. Ngayon matatakot tayo na isigaw. Isinigaw na yan ni Mrs. White, kapatid. 1897, 18th century pa. Na ang Roman Catholic principle, what is principle? Ano ba ang pinag-aawayan dito sa bansa natin? Prinsipyo, kapatid. Nandyan sa demokrasya at parlamentary. Yung mga prinsipyo sa pagbabago ng institusyon, ito ngayon ang mangyayari at ito na ang ating hinaharap. Tanong, mayroon bang mangyayaring pag-uusig? Yes. Once na pagpasok doon ni John Modesta, kapagkat siya na ngayon ang inappointed dyan, appointed na siya as siya yung representative, inappoint siya ni President Biden, siya ngayon ang magiging daan, kapatid, mga minamahal na mga kaibigan, na siya ngayon ang magdadala doon sa banal na liter na ito. Mamaya makikita pa natin. Tuloy natin. This national, ibalik muna natin. Balik muna natin siya ng konti. This national apostasy will speedily be followed by national ruin. Atin pong unawain, itong pangyayari na ito na ginawa ni John Modesta, ito yung national apostasy, ang laki ng pagtalikod ng United States of America sa kanila pong inamindahan noon na sila'y nagiging demokrasya na bansa. Tumalikod na, kapatid. The great apostasy of national government. Sino yan? Ang national government, yan po yung United Nations na nasa ilalim siya ng pamamahala ng United States of America. Bigyan ko po kayo ng napakagandang sample. Ang United Nations, marami po yan. Napansin niyo po yung mga bansa ng mga malalakas. NATO yan, membro ng NATO. Pero kapag ang Amerika ang magsalita, kapatid, walang magagawa ang United Nations. Pansin niyo po, balikan natin si George Bush. Balikan natin si Barack Obama na umupo bilang presidente ng Amerika. Sinabi ng Amerika, bubumbahin, dudurugin natin ang Taliban, dudurugin natin ang Iraq sapagkat sila'y mayroong mga tinatagong sikrito. Ang United Nations umayaw, huwag nating bubumbahin, Amerika, ang Iraq at ang Taliban, huwag. Pero sabi ng Amerika, itutuloy ko yan. Tanong, tinuloy ba ng United States of America ang pagdurog sa Taliban at Iraq sa panahon niya? Tuloy, kapatid. Ibig sabihin, bagaman siya ang naroon at gumagawa, humahawak ng batas, pero ang magdidikta, kapatid, ay ang United States of America. Wala tayong magagawa yan. Now, ito yung ibinigay sa atin. Balik muna tayo. Balik muna tayo dito. Sige pa, isang balik pa. Ang nag-appoint ng taong ito, si Presidente Joe
Biden. May magagawa ba? Kapatid, ang nasa ilalim, walang magagawa, mga minamahal. He was credited as a key contributor in developing sa Paris pa yan nangyari, pero ito'y kanyang dinala, ito yung kanyang inaasikaso. Di ba madalas nating banggitin, 2015 ang first letter ng Laudato Si at ang second letter ngayon ay 2023. Diyan sa panahong yan, 2024, February to, ipinasok at naroon sa table, mga kapatid, ng United Nations. Kaya napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Bakit? Ang agreement na ito, pipirmahan at walang makakapigil diyan. Nariyan na at nakaakma na. At nariyan na tayo sa isang pangyayari na ang mga anak ng Diyos ay dapat po tayong mahanda. Tuloy tayo. Dito tayo. Yan po yung Laudato Si 1 and 2. Pinakita na po natin noon yan. Ito na po yung kanyang magiging epekto, kapatid. Tanungin natin ang sarili natin. Tanungin natin. Lahat ng nagiging presidente sa United States of America, dalawa lang ang Katoliko diyan. At ang last president ngayon, Joe Biden, Katoliko. Bakit siya ngayon ang magsasalita, kapatid? Siya ngayon ang nag-uutos at siya ang nagsasalita. Napansin niyo po ba? Yung hayop na bumangon mula sa wala at nagiging hari, siya ngayon ang magsasalita na parang dragon. At ang salitang ito, hindi ito mukhaan na ipamukha sa atin ang kanyang salita. Kundi ito ay gagawin sa isang institusyon, isang batas. Yan ang pagsasalita ng the most powerful nation na mangyayari dito po sa ating sanglibutan. Tandaan po natin, mga kapatid, Great Controversy, page 235, paragraph 1. Sana po masundan natin. Bago po tayo magtapos. Under various disguises, the Jesuits worked their way into office of state. Mamaya, ating tutuklasin o kaya bukas ng umaga, titingnan natin si John Modista kung sino ang taong ito at ano ang kanyang nagiging papel at ano ang kanyang hangarin. Lalo tigit, galing siya sa Amerika na ang Amerika, siya ngayon, ang nasa likod niyan ay ang pinakamalaking religious movement, walang iba kundi ang Iglesia Katolika Romana. Ang ginagawa nila ngayon, kapatid, ito yung pagbabago ng institusyon na ang Amerika ang magdadala. Basahin natin. Climbing up to be the counselors of kings and shaping the policy of the nation. Ano yung shaping? Ano yung salita? Yung shaping o reshaping, ito yung pagbabago ng institusyon na gagawin sa loob mismo ng United States of America. At ang magsasalita dyan, kapatid, ay ang presidente. Walang magagawa ang lahat ng bansa sa buong mundo kapag yan ang nagbitaw ng salita. They established colleges of the sons of the princes and nobles and schools for the common people. The children of Protestant parents were drawn into observance of Papist rights. Ano ba yung Protestant parents? Ano ba ang una na ating pinag-aaralan? Ang United States of America, yan po ay Protestant country. Kahit i-type nyo yan sa kasaysayan, wala kayong magagawa, kapatid. Protestant country yan. Pero tingnan na yon, wala silang magagawa at ang kanilang dadalhin, ang kanilang ipagtatanggol, ang kanilang papipirmahan, ang kanilang gagawing institusyon ang nasa likod. Ito ngayon ang yayakapin at ang magpapirma nito doon sa kanilang pinakamalakas na bansa at gagawin ito at gagawin. February 2 lang yan. Mangyayari at mangyayari. Wala tayong magagawa. Ano ang sinabi doon, mga kapatid? Ang gawain ng kaaway ng Catholicism, rapidly, ibig sabihin, pabilisan, bibilisan ang paggawa. Anong sinabi rito? The Jesuits
rapidly spread themselves over Europe. Saan ba ang United Nations? Saan ba ang United Nations? Saan? Ang pamahalaan ng NATO, saan? Kapatid, dapat magising tayong lahat. Dito po sa aming mga kamanggagawa, sa buong sanglibutan, dito sa Pilipinas, lahat ng manggagawa, we are Seventh-day Adventists. Anong sabi natin doon sa mga aral na ating inuuna? Tatayo ang kanyang iglesia. We stand firm and be strong. Walang bababa, walang aalis. Pero tandaan natin, marami hong susurrender sa pagkakataong ito. Kaya inuuna sa atin ng atin pong manunulat na darating ang panahon, ayan no, and wherever they went, there followed a revival of papyri. Ang ginagawa ngayon ng Pope sa Roma, ang ginagawa ngayon ng Vatican City, ay ang pag-revival sa atin pong planeta kung paano niya ito baguhin at paano ang paraan para susunod ang tao. Wala nang ibang paraan para sumunod ang sanglibutan, kundi ang institusyon ay babaguhin ang batas para tayong lahat ay compulsory na susunod, pero tayo ay nasa panig ng atin pong Panginoon. Mateo 7:15 hanggang 20, 2 talata. Mag-ingat sa bulaang propeta na lumapit sa inyo na parang tupa, pero mabagsik ng mga asong gubat naman ang nasa loob. Tanong, the most powerful nation, anong hayop ang kanyang kinakatawanan? Noong una, siya po ay tupa. Lamb like a beast. Siya po ay tupa, ngunit sa bandang huli, magsasalita siya ng gaya ng dragon. Ang tanong, mag-ingat tayo sapagkat tupa, kapatid, ang ating kalaban, pero ang nasa loob, isa siyang asong gubat o lubo na kumakain ng ating paniniwala at pananampalataya natin sa buhay na Diyos. Ingat, ingat. Yan po ang sinabi sa atin ng atin pong manunulat. Now, yun pong G-switch ha, iisa-isahin natin yan. Kung ano ang kinalaman ni John Modista sa kanyang papel ngayon, ano ang nasa likod at ang programa ng Vatican City, ang programa ni Pope Francis, siya ngayon ang kanyang dala-dala na ito ay maghahatid sa atin ng isang matibay na paninindigan, matibay na ebidensya na tayong lahat ay narito sa huling panahon. Kaya't kumikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanyang mga gawa. Tandaan ninyo kapatid, maamo naman talaga ang mukha niyan. Pero hindi natin pwedeng sambahin yan kahit maamo yan. Kasi kailanman ang puno na masama, hindi yan magbubunga ng mabuti. Kapag nagtanim ka ng langka, kapatid, hindi yan magbunga ng mangga. Kapag kung ano ang inyong itinanim, siya rin ang magiging bunga. Tanong, ano ang nangyari sa persecution noong unang panahon? Sino ang nagtanim yan? Yan po yung pagbabago ng institusyon sa panahon po nila. Maraming pinatay, persecution, dark ages. Paano magbubunga ng mabuti ang isang masamang itinanim? Kapatid, gumising tayo. Marami nang pinatay ang mga taong ito. Marami nang pinahirapan ang mga taong ito. Ang sabi po ng buong kasaysayan, the story repeat itself. Kaya sinabi po ng manunulat, hindi pwedeng magbunga ng mabuti ang masama na itinanim. Ang nagtanim niyan, kapatid, sila, ito ngayon ang magiging bunga at mauulit ang kasaysayang ito, yung tinatawag na persecution. Dito tayo sa video, kapatid. Last, bago tayo mag-video, ito yung sinabi ko sa inyo. Latest news, latest approval by John Podesta. Pontifex asked us to transform our politics. Napansin niyo po? Ang taong ito na siya ngayon
ang ipinadala, appointed siya, inappoint siya para sa United Nations. Ang sabi niya, ang pontifika, ano ba pontifika? Ano ba pontifex? Ang mga pari, ang mga papa, ang batas na nagmumula sa kanila, yan ang babago sa politika. Transform our politics, economics, and lifestyle to the confront environmental degradation and climate change. Pansin niyo po, kapatid, doon yan magsisimula, down to the local church. Doon magsisimula yan. At nandyan na yan sa lamesa. Isang perma lang yan. Ilang ink lang ang gagastusin dyan. Kaya dito natin mapapatunayan sa videong ito. Pansinin po muna natin. Maliit lang yan. Kunti lang yan. Seconds lang yan. Play natin. Very important mission here to Europe. Can you tell us why is it important to include a visit with the Pope during your visit to Europe to talk about climate change? Well, the Pope is one of the great voices of reason and compelling moral authority on the subject of the climate crisis. He's been ahead of the curve. He's been a leader. His encyclical Laudato Si is really a very, very powerful document, eloquent and morally very persuasive. And I think that his voice will be a very important voice leading up to and through the Glasgow conference, which I believe he intends. My body language was enough of a... Can't stop it. Folks, no, I am not worried. Honestly, could he or someone else who doesn't want to listen to the science, who doesn't read about it and doesn't care about the facts, have an impact? Sure. But they're not going to turn this around. They're not going to stop this. Can't stop it. Enough. I got news for you. No one politician anywhere in the world can undo what is happening now. The marketplace is doing this. And the only issue for all of us is not whether or not we can get or will get to a low carbon, no carbon economy globally. We will. The only question is, will we get there in time to meet the challenge of the scientists in order to avoid the worst consequences of this crisis? That is what is at stake. Thank you very much, mga kapatid. Gusto ko lang yung mahalagang punto na binitawan ni John Kerry. The great voice from the pontiffs. Yung great voice na yon, nandyan yon sa isang maliit na papel. Ito yung Laudato Si. Ang sabi niya, yung great voice na ito, na siyang dinala ngayon, kapatid, dyan sa table ng United Nations, nobody can stop. Walang makakapigil kahit sino. Kasi ang dala niyan ay puro kabutihan sa ating buong sanglibutan. May pipigil pa ba dyan? Wala na po, kapatid. Sino ang pipigil na bansa para itigil yan, yung gawain na yan? Wala na. Ibig sabihin, patapos na patapos na patapos ang kwento ng sanlibutan. Ang kasaysayan ng ating mundo, hindi na ho yan mababago. At ito ang hinihintay ng mga anak ng Diyos. Ipinakita lang natin, kapatid, kung ano ang galaw ng sanglibutan at ano ngayon ang magiging galaw ng mga anak ng Diyos. Huwag tayong padaya, kapatid. Dito po sa aming mga kaibigan, patuloy na sumusubaybay, patuloy na nakikiisa, isigaw natin sa buong mundo. Sa Diyos tayo. Ang batas ng Diyos ang ating sundin. Mababago man ang institusyon ng sanglibutan, ang institusyon ng Diyos kailanman, hindi po mababago yan. At makikita natin sa galaw ng kaaway ng Diyos at makikita din natin ang galaw ng ating Panginoon kung paano niya ihanda ang kanyang mga anak. Dito po sa ating series na gagawin, marami po tayong matutuklasan. Kaya, hawakan po natin ang atin pong mga sarili, mga kapatid. Hawakan natin ang atin pong pananampalataya. Hawakan po nating mabuti kung saan tayo nakatayo. Hindi na ito panahon
para tayo, mga kapatid, ay magliwaliw sa pananampalataya natin. Hindi ito ang tamang panahon. Ito ang tamang panahon para ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Ihanda ko rin ang aking sarili para sa pagdating ng krisis na ito na haharapin ng sanglibutan. Ano ang magiging kalagayan ng mga anak ng Diyos? Series number 3, mamayang madaling araw. Marami tayong tutuklasin. Marami tayong pag-aaralan. Basta't sinabi ng aklat ng Timoteo, 2 Timoteo, tayo po ay narito namuhay sa sanglibutan na mapanganib. Mapanganib ang ating kalagayan. Asikasuhin natin ang ating pananampalataya. Asikasuhin natin ang ating relasyon sa Diyos. Yan lang ang ating panlaban sa pangyayaring ito na haharapin ng sanglibutan. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.